Dumarami ang kaso ng pneumonia na isinusugod sa Philippine General Hospital sa Maynila. Kamay panawagan ng PGH. Saksi si Bam Alegre. Ngayong malamig ang panahon, pansin ng vendor na si Stella Almelor, panay ang ubo ng kanyang mga apo. Pati ang pinakabunso niyang apo na 4 na buwang gulang lang nakasama niya sa pagtitinda, nahawa na rin. Mga apo ko, pati anak ko, ubo, sipon, lagnat, maraming, lalo sa Bulacan, nandun yung mga anak ko tsaka yung mga apo ko sa Bulacan Halos lahat sila doon, nilagnat. Hindi pa pinatitignan ni Stella ang mga apo sa espesyalista. Mahalaga pa naman ma-check up lalo na kung pabalik-balik ang ubo. Mahigit 4 na buwan wala nang alisin ang COVID-19 State of Public Health Emergency sa bansa. Mga kaso naman ng pneumonia ang dumarami sa Philippine General Hospital sa Maynila. Ayon sa pamunuan ng PGH, marami sa mga pasyente ang naka-intubate o nilalagyan sa lalamunan ng tubong nakakabit sa ventilator para madaanan ng hangin. Ang problema po, siyempre kapag naka-intubate, matagal-tagal po ang gamutan dahil sa mostly nga po severe ang pneumonia nila. Hindi po sila basta-basta rin makapasok sa loob ng ospital dahil ang ICU po ay puno din. May mga sanggol at mga nakatatanda rin sa mga pasyente. Ang nababawasan naman po ng kama o opportunity ay yung mga may cancer, na stroke, atake sa puso, dialysis. Yung pong pneumonia sana ang aming pakiusap sa mga LGU hospital. Sila na po ang umako para po mapagbigyan natin yung talagang mga makaka-avail po ng mga specialty services ng PGH. Sa unang 3 buwan ngayong taon, mahigit 41,000 na kaso ng pneumonia ang naitala sa buong bansa. Mahigit 200,000 kaso naman ang naitala para sa buong 2022. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, palatandaan ng pneumonia ang hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib at nagpapatuloy o hindi gumagaling na lagnat. Sa parehong bata at matanda, talagang malaking tulong po kung makakatanggap po sila ng pneumococcal vaccine. Ito po ay panlaban sa isang common na source ng pneumonia, yung Streptococcus pneumoniae. Pagpasok ng Burmans, naobserbahan din ng Health Department ng pagdami ng influenza-like illnesses o ILI, mga nakakahawang impeksyon dulot ng iba't ibang uri ng virus o bacteria. Ang mga naitalang kaso mula January hanggang October 13 ngayong taon, 45% na mas mataas kumpara sa mga naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bagamat bumagal na ang pagdami ng mga kaso pagdating ng Nobyembre, ayon sa DOH, maigi pa rin mag-ingat gaya ng pagsusuot ng face mask at pagbabakuna. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, bukod sa pag-iiba ng panahon, ang pagdami ng mga respiratory illness posibleng dulot ng tinatawag na immunity gap. Ang immunity gap it's a global phenomenon yan, Melo. Because after the pandemic, yung mga vaccine preventable diseases, kasama na dyan yung influenza, pneumonia, measles. Talagang bumababa ang vaccination coverage doon sa mga vulnerable population, including children. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.